Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Issue pa rin po tayo ng mga blankong portion doon sa BICAM report. Ngayon, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Kung ito ba may blanco o wala? Ngayon, meron na naman pong isang kongresista na ito detractor po ng mga Duterte. Pinatutuhanan po yung sinabi po ni Manuelita na meron talagang blanco doon sa BICAM report. So ito kasapi po ng mga kaliwete, ng mga makakaliwang sympathizer po ng NPA. Sinasang-ayunan po yung inilabas po na report ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. So ito bang dalawang to, masasabi nyo na ba na kumakampi o nasa side na po ni Pangulong Duterte? Hindi pa rin po. Kasi ito mga talagang binabanatan po nito ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte sa issue po ng EJK. Ngayon, itong dalawang makakaliwang to, una nga po si Manuelita, sinabi niya na meron. Pero yung isang kagrupo nila na si Representative Brosas ng Gabriela, nagbulag-bulagan din po na sabi nila makabayan sila, pero ito nagbulag-bulagan yung Gabriela party list na si Brosas na wala raw siya nakitang blanco. Pero itong isang convicted po ng child abuse na sentensyahan po ng korte, sinasabi niya na meron talagang blanco doon sa bicameral report na ginawa po ng House tsaka ng Senate. So ito, panoorin po natin ito at kilalanin niyo po yung isa pang young goons na nagsasabing wala daw siyang nakitang blanco doon sa BICAM report na ginawa nga po nung niratify po ng ng both houses. So ito, panoorin po natin itong balitang ito, pero siyempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District. Tingnan mo yung pinakamadaling palusot nitong mga young goons na to. Politika lang daw itong ginawang pagsisiwalat ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, which is siyempre kung ang tatamaan dito administrasyon sa kanilang mga kalokohan, siyempre yung pinaka the best na palusot is politika. Pero ang hindi magandang, sabihin natin yung pinakaisa pang palusot nila is dahil daw para ma-restore daw yung pinopropose na budget ng OBP. Wala na tayong magagawa doon, hindi na maibibigay yan. Kahit palagyan nyo ng i-fill in the blanks nyo yung mga dyan sa BICAM na yan, hindi naman ma-restore yung budget ng OBP dahil nga hindi na nga binigyan eh. Both Senate tsaka ng Congress, hindi nila binigyan. So paano kumbaga dito, inililihis na lang nito ni Ortega yung issue para hindi sila magmukhang nagbubulag-bulagan. Ngayon, congressman siya, di ba? Imposibleng wala siyang kopya ng BICAM report. Doon pa lang tingnan mo di sana inilabas mo na kagad diyan. Di ba? Sana ipinakita mo, nilabas mo yung hard copy mo. Eto may mga walang blanco. Para once and for all, tapos na. Hindi na kailangan pahabain pa yung mga paliwanag mo na idadahilan mo pa yung confidential funds ng OBP. Gusto nyo may-restore lang yan, politika lang yan. Kung naglabas ka ng dokumento, at least finish na, knockout na kagad yung sinasabi ni Pangulong Duterte, pwede mo na akusahan na fake news yung mga ikinakalat nila. Ang problema, meron kayong kasama diyan sa Kongreso na inalagaan nyo, ngayon tinutuklaw na kayo ngayon. Diba? Nag-alaga kayo ng sawa, nag-alaga kayo ng cobra, nag-alaga kayo ng rat snake. In short, nag-alaga kayo ng ahas. Ngayon, tinutuklaw na kayo dahan-dahan dahil silang mismong dalawa kinukumpirma merong blanco doon sa BICAM report.
Si 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento? Tingnan mo, hindi na reliable yung source. Kaya ba nanggaling yung source na inilabas ni Pangulong Duterte? Galing mismo sa isang congressman, kay Congressman Ungab. Pinakita niya na in-email yan sa kanya ng House of Representatives. Malamang nila tambaluslos. Diba? Imposible naman na wala kang kopya. Congressman ka. Yung dalawang yung dalawang makakaliwa nga nakakuha ng kopya, nabigyan sila ng kopya At bine-verify nga nila na meron. Ikaw, congressman ka at malapit ka sa kusina dahil isa ka sa mga kumikilos doon sa Quadcom at bata-bata ka malamang ni tambaluslos, for sure may kopya ka. O baka naman talagang nabulungan na kayo na kailangan i-depensa nyo si tambaluslos kasi until now, hindi nagsasalita ang puon nila tungkol dyan sa issue na yan. Kahit nga si Saldico, nagtatago na siguro. Ayaw nang ma-interview dahil nga baka magkabukuhan. Hindi mo naman masisisi si Saldico dahil nga after niya si Baken, lumabas yung issue na yan. Paano pa siya magsasalita kung pwede na siyang ilagdag ng tambaluslos? Kaya, quiet na ngayon siya. Ngayon, itong congressman na to, bago ka dumada na ito hindi reliable source, magpakita ka rin ng dokumento na nagsasabi na walang blanco doon. Para once and for all, nga sabi ko nga kanina, tapos na yung boxing. Maglabas kayo ng dokumento na merong pirma, merong walang blankong amount doon sa sinasabi nila Pangulong Duterte. Mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi Tingnan mo, nagdadaldal ka, wala ka pa palang hawak na kopya. Diba? Bago ka sana dumadadyan, dapat may hawak ka ng kopya. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Bago sila nagsalita, meron silang hawak na dokumento na nagpapakita na meron talagang blanco. Hindi lang kwentong ketsero, hindi ito chismis. Ikaw, puro daldal kagad ang inuuna mo, wala ka palang hawak na dokumento. So lahat ng sinasabi mo dyan, puro puro expression mo lang yan, puro hula mo lang yan. Nanguhula ka na wala ka namang hawak na dokumento. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Ito, nagsalita na yung inalagaan nilang ahas. Yan yung mahirap pag nag-alaga kayo ng aktivista. Hindi nyo alam kung kailan niya mangangagat. O tulad ngayon, diba, pumutok na yung kalokohan ninyo. Ngayon, itong mga inalagaan yung mga ulupong, unti-unti na kayong tinutuklaw at hindi nyo na makokontrol yan. So yan, nagsalita na. Nagsalita si Manuelita at itong convicted na to, magsasalita rin. Kinukumpirma nila mayroong blanco. O masasabi nyo ba na ito kapanalig ng mga Duterte? Sunod, Kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso?
let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe Ito, plastic din itong si Luistro, no? Ngayon, ang taas ng tingin nila sa Korte Suprema dahil lang ang isasalang sa kanilang sa issue na yan is yung puon nila na si Speaker Romualdez. Mataas yung respeto nila kasi iakit sa Korte Suprema. Pero pag sa issue ng ICC, hindi mataas ang tingin nila sa Korte Suprema. Walang, kumbaga, mababa ang tingin nila sa Korte Suprema at kailangan pang itakbo sa ICC yung issue ng EJK. Diba? Ibig sabihin ba dito, porkit ang masasakdal dito yung puon ninyo, mataas ang tingin ninyo. Pero pag yung ibang tao, yung kinamumuhian ninyo o yung target ninyong tao na inutos ng mga puon ninyo, kailangan kastiguhin, gusto nyo sa ibang bansa, mga foreigner, mga banyaga yung mag-usig. Dahil iniisip nyo yung korte natin is mahina, hindi kayang i-handle yung kaso na yun. So, napaka-plastic nito ni Luistro na ang tingin ngayon sa Korte Suprema mataas dahil ang huhusgahan is yung mga puon nila. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz, Alam naman yan mabuti na nga lang na iakit na sa korte kasi yan yung pinaka the best way para malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.